Mula sa tanong ni Sheen Santos, Chef, after po ba ma-mix yung dough, then na-rest na, pwede pa po ba ulit i-mix yung dough before po i-cut? Okay, thank you Mama Shen Santos mula pa din sa ating YouTube channel. Oo. No problem naman ma'am, disclaimer lang ha, ang itong isi-share ko sa inyo, sa inyong tanong, ito'y base yan sa kanya-kanyang experience. Yes! Hindi lang naman isang tanong, pare-pareho ang naranasan natin. Oo, para sa aking mga ka-baker na nakaka-experience, para sa akin, bilang sa aking pag-analyze dyan, totoo naman talaga yan, kahit na-rest mo na yan, halimbawa, kami nga, ako nga, nasubukan ko, nagtimpla ako ng 2 sako, oo, 2 sako ha, hindi ko pa talaga yan mauubos pag gawa. 2 sako ba naman, 2 ka lang kayo sa lamesa, oo, di ba? Yan ang techniques ng mga baker na halimbawa, hindi mo pa talaga, ayaw mo nang magmasa ng kada gawa masa, o mas magastos sa oras yan, o mas magastos. At madalas pa dyan may ma-miss kang ingredients. Sa akin talaga, nagmasa ako, parang tinatawag na natin din na mother dough, yung ganong style. Basta related lang doon sa ating ginagawa. Hile-hilera lang doon na yung isang masahan na yan, pwede nating lagyan ng maraming klase. Gawin nating maraming klase ng tinapay. Pwedeng-pwede yan ma'am, pwedeng-pwede yan. Kasi sa akin talagang nilalagay ko sa mixer yan. Pagkatapos kukuha lang ako dyan ng aking imimix para pakinisin ko at i-rest ng konti lang bago ko gagawin. Oo. Ganun talaga. Kung papunta na kayo sa punto na maramihan na. Pero pag kukunti lang, pwede pa rin yan. Nasa atin pa rin yan Nasa atin. Tandaan natin, hanggat hindi natin ini-explore ang ating diskarte dito sa pagbibake, mananatiling hindi tayo uusad. Halimbawa, kung anong nakasanayan mo noon, ayaw mo nang alisan, hindi mo na aalisan kasi nakasanayan mo. Hello? Ang masabi ko sa ating mga ka-baker dyan, nagbabago ang panahon. Yes! Matuto tayong sumabay sa makabago kasi pag maiwan tayo dyan, maganda ang mga kaparaanan dati. Pero mas pwede pa nating i-improve sa panahon ngayon. Oo, sa panahon ngayon kasi tandaan natin, kung isipin natin na yun lang mas madagdagan pa ang ating kaalaman sa ganong mga paraan. Kailangan lang dyan talaga, ando natin, huwag sobrang daming yeast pag nagmasa tayo ng maramihan. Pwede mong damihan yan pag talagang alam mo na magagawa mo na kaagad bago pa man yan umasim. Oo. Kasi karamihan talaga, kung mapapansin nyo, yung mga kukunti ang gawa, halos pinapaalsa ng matagal, inuulit na naman. Ayan ay diskarte din ng iba nating mga ka-bakers. Hindi ako against dyan. Pero nakadepende yan sa sitwasyon natin, sa sitwasyon ng nakakaranas at nakaka-experience. Yes! Oo. Ganun lang yon. Kayo po ba naman magsishare ba kayo na hindi nyo na-experience? Diba? Siguro naman alangan kayo, paano pag balikan kayo, wala tayong maisagot. Diba? Kailangan talaga dyan, mag-share tayo ayon sa ating experience. I-share natin ang mga bagay na nasa-solve natin para kung may mag-against man nito, kaya mo yung ipaliwanag sa kanila. Ganun lang yon. Basta sa dough natin, pwedeng i-rest ng 2 times yan. Kahit na 3 times yan, pwede pa rin. Nasa atin yan. Nasa ating diskarte yan kung paano. Oo. At saka, depende rin yan sa klase-klase ng tinapay na ating gagawin. Although maganda naman talaga na i-rest natin, pero depende yan sa klase. O, sa klase ng tinapay na ating gagawin. Hindi po lahat ng ginagawang tinapay o hindi lahat ng klase ng tinapay ay i-rest pa natin dapat. Oo. Kung ano mang mga tinapay yan, magtanong lamang po kayo, mag-comment kayo sa ating comment section para masasagot natin yan. Kasi may mga bagay talaga na iisipin nila, nire-rest lahat yan kasi ganito para mawalang amoy sa yeast. Depende po yan sa klase ng tinapay at sa nakakasubok na talagang nagwo-work ang ganong mga diskarte. Oo. Kasi sa makabago nga ngayon, talagang naiiba na talaga at
talaga nag-work naman din talaga ang kanilang mga diskarte at subok na. Dahil nga makabago, marami na ngayong mga enhancer na mga, sabi na nating panghalo natin sa ating mga ingredients. Ang mga nauunang mga old na mga baker, marami nang hindi alam ngayon sa makabago. Oo, pero pag mahilig tayo mag-research sa ating mga ginagamit, lalabas at lalabas yan at magulat na lang tayo, gugulatin ka na lang. Oo, gugulatin ka na meron palang gamit ang ganyan. Meron na palang bago ngayon na magkasama na 2-in-1 o meron pang 4-in-1 na mga gamit na hindi pa natin natuklasan sa makabagong panahon. Oo, sa ngayon. O ay sana Ma'am Sian Santos, inyo itong nakapanood kayo nito ng ating video para kahit papaano inyo ding itong ma-experience at tayo naman talaga gusto talaga namin ma-share sa inyo ang aming nalalaman nang sa gano'n naman kahit papaano maibsan ang inyong mga katanungan na pag nagtanong kayo sa iba minsan hindi kayo sinasagot dito sa ating kung talaga lang mababasa natin yan, masasagot talaga natin yan, ma'am, at pwede nyo rin mag-follow up. Okay? So, maraming salamat, Ma'am Sian Santos. Maraming salamat at for more baking content, follow for more.